ang puso ng tagapag-alaga ng elepante. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si David Wilson, ang kasalukuyang direktor ng Bronx Zoo sa New York. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang milagrosong kwento na naganap mismo dito sa aming zoo. Ito ay isang tunay na kwento na lubhang kahanga-hanga tungkol sa isang problema na sinukuan na ng modernong siyensya ngunit nalutas ng isang matandang Pilipino. Noong umaga ng ika-15 ng Marso, ilang taon na ang nakalilipas, umalingaw-ngaw ang mga nakabibinging sigaw sa buong Bronx Zoo kung saan ako nagtatrabaho. Si Jumbo, ang pinakamamahal na elepanteng Aprikano sa zoo, ay biglang inatake ang kanyang tagapag-alaga. Ang biktima ay si Mike Thompson, na buong pusong nag-alaga kay Jumbo sa loob ng 3 taon. Habang si Mike ay naglilinis ng kulungan gaya ng dati tuwing umaga, siya ay inatake ni Jumbo nang walang anumang babala. Si Jumbo ay isang 7 taong gulang na lalaking elepante na may bigat na 4.2 tonelada. Ang pag-atake mula sa napakalaking katawan na iyon ay lubhang nakapanlulumo na nagdulot ng malubhang pinsala kay Mike. Bali ang kanyang kanang braso at 3 tadyang. Agad siyang isinugod ng ambulansya sa ospital at kinailangang manatili doon sa loob ng 3 linggo. Bilang direktor, nang makita ko si Mike na nababalutan ng puting benda sa kanyang kama sa ospital, lubos kong naunawaan ang kabigatan ng problema. Bago ang insidenteng ito, si Jumbo ay tunay na bituin ng zoo. Bawat taon, mahigit 500,000 bisita ang dumarayo dito para lamang makita siya. Para sa mga bata, si Jumbo ay isang idolo. Tuwing Sabado't Linggo, mahahabang pila ng mga tao ang matiyagang naghihintay upang masilayan siya. Kilala si Jumbo sa kanyang maamong pag-uugali, laging masunurin sa mga utos ng kanyang tagapag-alaga. Kinikilala ng lahat ng empleyado sa zoo ang kabaitan ni Jumbo. Ngunit pagkatapos ng aksidente, tila naging ibang hayop si Jumbo. Siya ay napunta sa isang estado ng pagkasindak. Hindi pinapalapit ang sinuman sa loob ng 3 buwan. Ang pagpapakain sa kanya ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng paghahagis ng pagkain mula sa malayo. Maging ang paglilinis ng kulungan ay naging isang gawaing mapanganib sa buhay. Sinubukan naming mga empleyado ng zoo ang lahat ng pinakamodernong pamamaraan sa animal behavior therapy, kumonsulta sa mga nangungunang eksperto, at gumamit pa ng mga pampakalma, ngunit walang anumang gumana. Sa huli, naglabas ang board of directors ng zoo ng isang ultimatum. Kung hindi bubuti ang sitwasyon bago ang Disyembre 31, si Jumbo ay sasailalim sa euthanasia sa pamamagitan ng injection. Iyon ay isang napakalupit na desisyon. Nang matanggap ko ang utos, bilang direktor, naramdaman ko ang isang mabigat na responsibilidad at lubos na kawalan ng pag-asa. Ang kaisipang kailangan kong iligtas si Jumbo sa anumang paraan ay bumabagabag sa aking isipan habang lalong lumalala ang problema niya. Gabi-gabi, nakaupo ako sa aking opisina, hawak ang aking ulo. Noong panahong iyon, ako ay 54 taong gulang, 2 taon pa lamang, mula nang ma-appoint bilang direktor, at nahaharap na agad sa ganito kalaking krisis. Patuloy na nagtatanong ang management tungkol sa progreso at walang tigil ang tawag ng mga reklamo mula sa mga bisita. Sa tuwing nakikita ko ang mga batang naghahanap kay Jumbo at umiiyak na umuuwi, lalong bumibigat ang pasanin sa aking mga balikat. At isang gabi, isang alaala ang biglang bumalik sa aking isipan, isang pangyayari mula sa 7 taon na ang nakalipas noong ako ay bise-direktor pa lamang at sumama sa isang delegasyon ng American Zoo Association na bumisita sa Pilipinas. Ang layunin ng paglalakbay ay upang matutunan ang mga pamamaraan sa pamamahala ng zoo sa Pilipinas na may mga kahanga-hangang pag-unlad. Binisita namin ang Manila Zoo at natutunan ang tungkol sa natatanging paraan ng pag-aalaga ng mga Pilipino sa mga hayop. Ang pinaka-nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin ay ang nangyari sa kulungan ng mga elepante. Habang kami ay naglilibot, isang magulong eksena ang biglang sumiklab. Isang babaeng elepante na nagngangalang Mara ay biglang nagwala. Ginamit niya ang kanyang nguso upang malakas na hampasin ang mga rehas na bakal at umungal ng napakalakas. Nalaman namin na si Mara
ay 15 taong gulang noon at nagpapakita ng agresibong pag-uugali dahil sa stress. Ang mga tagapag-alaga na Pilipino ay nalilito kung paano haharapin ang sitwasyon. Sakto sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na isa ring tagapag-alaga ang dahan-dahang lumapit sa kulungan ni Mara. Siya, si Lolo Mateo. Noong panahong iyon, si Lolo Mateo ay 62 taong gulang, isang bihasang tagapag-alaga na nakasama na ang mga elepante mula pa noong kanyang kabataan. Siya ay isang matandang lalaki. Maliit ang pangangatawan, mukhang mabait, ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong malalim na karunungan at karanasan. Ang aming delegasyon ay nanood mula sa malayo para sa aming kaligtasan, ngunit ang ginawa ni Lolo Mateo pagkatapos noon ay ganap na hindi namin inaasahan. Kalmado siyang umupo sa harap ng kulungan ni Mara. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Tahimik lamang siyang nakaupo doon. Lumipas ang unang 30 minuto nang walang pagbabago. Naisip naming mga Amerikanong eksperto na iyon ay isang walang kabuluhang gawain. Ngunit nang lumipas ang isang oras, isang himala ang nangyari. Unti-unting kumalma si Mara at nagsimulang ituon ang kanyang tingin kay Lolo Mateo. At pagkatapos ng 2 oras, si Mara ay ganap nang bumalik sa kanyang payapang estado. Pagkatapos ng tour, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap si Lolo Mateo sa pamamagitan ng kanyang medyo matatas na Ingles. Ipinaliwanag niya sa akin. Hindi salita ang ginagamit sa pakikipag-usap sa elepante, kundi puso. Ang mga elepante ay napakagaling magbasa ng isipan ng tao. Agad nilang nalalaman kung tunay ba tayong nagmamalasakit sa kanila o hindi. Sa totoo lang, noong panahong iyon ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa ako. Inisip ko na iyon ay isang sinaunang, idealistikong paniniwala na walang siyentipikong batayan. Dahil sa mga zoo sa Amerika, lahat ay nakabatay sa siyentipikong pamamaraan, batay sa behaviorism at veterinary medicine. Ang paliwanag ni Lolo Mateo ay tila hindi makatotohanan, ngunit si Mara ay tunay na kumalma. At ngayon, habang hinaharap ko ang problema ni Jumbo, ang mga salita ni Lolo Mateo ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan, lalo na't bigo na ang mga pinakaabanteng teknolohiya at siyensya. Nagsimula akong mag-isip na marahil may magagawa ang isang tulad ni Lolo Mateo. Kinabukasan, tinawag ko si Sarah Johnson, isa sa aking mga tagapag-alaga sa aking opisina. Si Sarah, 35 taong gulang, ay isang mahusay na tagapag-alaga na nagtapos ng animal behavior sa isang prestihiyosong unibersidad. Siya ay lubos na naniniwala sa mga siyentipikong pamamaraan. Isang tipikal na Amerikanong eksperto. Sarah, mayroon akong mungkahi. Subukan nating mag-imbita ng isang eksperto mula sa Pilipinas. Sinimulan ko ang pag-uusap. Nagpakita ng pagkagulat si Sarah. Mula sa Pilipinas. Ginoo, ngunit narito na sa atin ang pinakamahusay na grupo ng mga eksperto. Ano pa ba ang maaari nating gawin? Ginoo, naaalala ko ang isang Pilipinong tagapag-alaga na nakilala ko 7 taon na ang nakalipas. Marahil ay may magagawa siya. Ilang taon na po siya? Tanong ni Sarah. 7 taon na ang nakalipas, siya ay 62. Kaya ngayon, siguro ay nambanwa na. Lalong nalito ang mukha ni Sarah. Ano po ang magagawa ng isang 69 taong gulang na matanda? Si Jumbo ay isang mapanganib na elepante na may bigat na 4 tonelada. Kung masaktan ng isang matanda, tayo ang mananagot. Bukod pa riyan, ang kapaligiran, paraan ng pag-aalaga at kultura ng Pilipinas at Amerika ay magkaibang-magkaiba. Tiyak na may basehan ang mga alalahanin ni Sarah. Ngunit pakiramdam ko ay wala na akong ibang pagpipilian. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Sarah, nagpasya ako na gaano man kahirap, susubukan kong kontakin si Lolo Mateo. Tumawag ako sa Manila Zoo upang itanong ang kanyang kasalukuyang contact information. Sinabi ng isang empleyado na si Lolo Mateo ay nagretiro na 5 taon na ang nakalipas at ngayon ay namumuhay ng mapayapa sa isang maliit na bukid sa probinsya ng Bukidnon. Gabi ng Agosto,
22. Kinakabahang, tumawag ako ng international call sa Pilipinas. Dahil sa pagkakaiba ng oras, umaga na noon sa Pilipinas. Nang may sumagot sa telepono, narinig ko ang mahinahong boses ng isang matandang lalaki. Hello! Si Mateo po ito. Magandang umaga po, Lolo Mateo. Ako po si David Wilson, ang direktor ng Bronx Zoo sa New York, USA. Nagkita na po tayo 7 taon na ang nakalipas sa Manila Zoo. Ah, ikaw yung nasa delegasyon ng mga Amerikano. Naaalala kita. Kamusta ka na? Ang boses ni Lolo Mateo ay kasing init pa rin ng dati, na nagpakalma sa aking kaba. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang sitwasyon ni Jumbo, ang pag-atake niya sa tagapag-alaga, ang pagkabigo ng mga paraan ng paggamot sa loob ng 3 buwan, at ang huling araw na itinakda sa Disyembre 31. Tahimik na nakinig si Lolo Mateo hanggang sa matapos ako. Lolo Mateo, mayroon po akong hihilingin sa inyo. Posible po kayang pumunta kayo rito sa Amerika para tulungan kami? Talaga pong hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit. Nagmamakaawa kong sabi. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay sumagot si Lolo Mateo nang may kababaang loob. Ano naman kaya ang maitutulong ng matandang ito? Ako'y 69 na ngayon, hindi na kasing lakas ng dati. Mahirap din ang biyahe, papuntang Amerika. Tulungan niyo po kami. Kami na po ang bahala sa lahat ng gastos. Pakiusap po. Iligtas ninyo si Jumbo. Nag-isip sandali si Lolo Mateo at sumagot. Sa totoo lang, mula nang mag-alaga ako ng elepante, marami na rin akong naranasang masasakit na kuwento. Ang kuwento tungkol sa mga elepante ng mga sultan sa Mindanao na kailangang lumaban hanggang sa huling hininga ay isang sugat pa rin sa aking puso hanggang ngayon. Ngunit ngayong narinig kong may isang elepante na nangangailangan ng tulong, hindi ako maaaring manahimik na lang. Susubukan ko ang aking makakaya. Noong 25 ng Agosto, si Lolo Mateo ay umalis mula sa Ninoy Aquino International Airport patungong New York. Ang dala niya lamang ay isang lumang bag na gawa sa tela na gamit na niya mula pa noong kanyang kabataan at isang supot ng pinatuyong saging na siya mismo ang gumawa. Wala siyang dalang anumang modernong kagamitan sa pagsasanay ng elepante. Bagamat ang mahabang biyahe ay isang hamon para sa isang 69 na taong gulang, hindi nagreklamo si Lolo Mateo. Gabi ng 26 ng Agosto, lumapag ang eroplano ni Lolo Mateo sa JFK Airport. Naghihintay na kami ni Sarah upang salubungin siya. Nang makita namin si Lolo Mateo na lumabas mula sa arrival gate, hindi na itago ni Sarah ang kanyang pagkagulat. Siya ay isang maliit na matanda, mga 1.60 metro ang taas, at marahil ay hindi hihigit sa 60 kilo ang timbang. Hindi siya mukhang isang taong kayang harapin ang isang higanteng elepante na may bigat na 4 tonelada. Lolo Mateo, salamat po sa pagdating. Napakahirap po siguro ng biyahe ninyo. Yumuko ako bilang paggalang. Hello, Wilson! Matagal na rin tayong hindi nagkita. Salamat sa pag-imbita mo sa akin dito. Magalang ding yumuko si Lolo Mateo. Habang papauwi, bumulong sa akin si Sarah. Ginoo, sigurado po ba kayo sa kanya? Hindi po siya mukhang kayang harapin ng isang elepante. Kinabukasan, isang staff meeting ang idinaos sa zoo. Ipinakilala ko si Lolo Mateo at ipinaliwanag ang buong kuwento. Ngunit ang reaksyon ng karamihan sa mga empleyado ay malamig. Partikular na si Dr. Reyes, isang Filipino-American na mananaliksik sa animal behavior, ang mariing tumutol. Si Dr. Reyes, 32 taong gulang, ay isang mahusay na mananaliksik na nagtapos sa University of the Philippines at Harvard. Kalokohan ito, sabi ni Dr. Reyes. Ang umasa sa mga pamahiin na walang siyentipikong ebidensya ay isang napakalaking katangahan. Dapat nating gamitin ang mga modernong siyentipikong pamamaraan. Paano natin hahayaan ang isang 69 na taong gulang na matanda na mag-alaga ng isang mapanganib na elepante? Kung may mangyaring aksidente, sino ang mananagot? Ang ibang mga empleyado ay nagpahayag din ng parehong pag-aalala.
Ayos lang po ba iyan? May lisensya po ba siya? Paano ang tungkol sa insurance? Nakaupo si Lolo Mateo at pinakinggan ang lahat ng mga tanong na iyon ng may kahinahunan. At pagkatapos ay marahang sumagot, ang inyong pag-aalala ay lubos na tama. Sa totoo lang, wala akong anumang espesyal na kwalifikasyon. Ang mayroon lamang ako ay karanasan sa pamumuhay kasama ang mga elepante. Mula noong bata pa ako, kasama ko na sila sa maraming mahihirap na panahon. Kung papayagan ninyo ako, nais kong gamitin ang karanasang iyon upang tulungan si Jumbo. Lahat ng empleyado ay nadismaya sa mapagkumbabang sagot ni Lolo Mateo. Inaasahan nila ang isang makapangyarihang eksperto. Ngunit ang nasa harap nila ay parang isang ordinaryong lolo lamang. Hanggang sa huli, tumutol si Dr. Reyes. Ito ay isang insulto sa siyensya. Ang pag-asa sa mga ganitong pamahiin ay makakasira sa reputasyon ng zoo. Ngunit nagpasya na ako. Ibibigay ko ang gawaing ito kay Lolo Mateo. Wala na tayong gaanong oras. Umaga ng 27 ng Agosto, sinimulan ni Lolo Mateo ang kanyang misyon sa zoo. Alas 6 ng umaga, habang tahimik pa ang zoo bago magbukas, dumating si Lolo Mateo, dala ang kanyang lumang bag na tela. Maaga akong naghihintay doon, ngunit ang unang ginawa ni Lolo Mateo ay labis kong ikinagulat. Una sa lahat, hayaan mo muna akong batiin ang lahat dito sa zoo, sabi ni Lolo Mateo. At nagtungo siya sa kulungan ng ibang mga hayop, hindi sa kulungan ni Jumbo, leon, tigre, giraffe, zebra. Tumayo siya sa harap ng bawat kulungan, nagbigay galang, at bumati. Magandang umaga iho-iha. Ako si Lolo Mateo. Ikinagagalak kong makilala ka. Ang imahe ni Lolo Mateo na magalang na bumabati sa mga hayop, na parang nakikipag-usap sa tao, ay nagdulot ng pagtataka sa mga empleyadong naglilinis ng umaga. Anong ginagawa ng matandang iyon? Bumabati sa mga hayop? Parang sa cartoon. Ayos lang kaya siya? Nagsimulang marinig ang mga mahinang tawanan. Tiyak na iyon ay isang eksenang hindi pa kailanman nakita sa isang zoo sa Amerika. Para sa mga empleyadong sanay sa siyentipiko at episyenteng pamamaraan, ang ginawa ni Lolo Mateo ay mahirap unawain. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagbati sa lahat ng hayop, sa wakas ay dumating si Lolo Mateo sa harap ng kulungan ni Jumbo. Ang ibang mga empleyado ay nag-usisa ring nanood. Si Dr. Reyes ay nakahalukip-kip ding nagmamasid. Nang tumayo sa harap ng kulungan ni Jumbo, magalang na yumuko si Lolo Mateo. Magandang umaga, Jumbo. Ako si Lolo Mateo. Mula pa ako sa malayong Pilipinas. Ikinagagalak kong makilala ka. Mula sa pinakasulok ng kulungan, tiningnan ni Jumbo si Lolo Mateo nang may pag-iingat. Sa mga mata ng elepanteng 3 buwan nang umiiwas sa tao ay puno ng puot. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Dr. Reyes. Anong silbi ng pagbati sa isang elepante? Hindi ito siyentipikong pamamaraan. Dapat tayong gumamot batay sa datos, hindi sa pakiramdam. Ganito rin ang reaksyon ng ibang empleyado. Hindi ko akalaing gagawin niya talaga iyon. Sayang lang sa oras. Ngunit hindi pinansin ni Lolo Mateo ang mga salitang iyon. Dahan-dahan siyang umupo sa harap ng kulungan ni Jumbo at nagsimulang tahimik na pagmasdan ang elepante. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto. Si Lolo Mateo ay nanatiling hindi gumagalaw, tahimik lamang na nakatingin kay Jumbo. Nagsimulang mainip ang mga empleyado. Ano po bang ginagawa niya? Tanong ni Sarah sa akin. Anong mangyayari kung uupo lang siya diyan? Reklamo ng isa pang empleyado. Si Dr. Reyes ay nagpakita ng paghamak. Sayang lang sa oras. Walang kahit anong siyentipikong basehan. Habang ginagawa natin ang mga walang kwentang bagay na ito, maaaring lalo pang lumala ang kondisyon ni Jumbo. Nang lumipas ang 30 minuto, sa wakas ay nagsalita si Lolo Mateo. Ngunit ang kanyang mga sinabi ay hindi inaasahan ng lahat. Hindi takot ang batang ito. Mahinang sabi ni Lolo Mateo. Siya ay nasasaktan ng labis. May malaking sugat sa kanyang puso. Nagulat si Sarah at nagtanong, paano niyo po nalaman? Hindi niyo pa po nakikita ang datos ng pagsusuri sa kanyang pag-uugali.
Nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Lolo Mateo. Alam ko ang mga matang iyan. Iyan ang mga matang nakita ko sa mga kuwento tungkol sa mga elepante ng mga sultan sa Mindanao. Ang mga elepanteng kailangang lumaban hanggang sa huling hininga. Natigilan ang mga empleyado. Ang mga namgumba, mga elepante ng mga sultan? Ano po iyon? Nagsimulang magkuwento si Lolo Mateo sa malungkot na tinig. Noong unang panahon, sa mga labanan para ipagtanggol ang kanilang lupain, ang mga matatapang na elepante ay kailangang sumabak sa digmaan. Lumaban sila ng buong lakas, ngunit sa huli ay nabigo at nasaksihan ang pagbagsak ng kanilang pinaglilingkuran. Napalunok ang mga empleyado. Karamihan sa kanila ay hindi kailanman narinig ang ganitong trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga mata ng mga elepanteng iyon sa kanilang huling araw ay puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam na pinagtaksilan ng mga taong pinagkakatiwalaan nila, ganyang-ganyan ang mga mata ni Jumbo ngayon. Ang mga salita ni Lolo Mateo ay nagpatahimik sa lahat ng empleyado. Maging si Dr. Reyes ay natahimik. Ang sugat sa puso ng isang elepante ay mas malalim kaysa sa tao, pagpapatuloy ni Lolo Mateo. Lalo na sa isang hayop na may matalas na memorya at komplikadong damdamin, ang pagbabalik ng nawalang tiwala ay napakahirap. Kung bibigyan natin siya ng panahon at ipapakita ang tunay na pagmamahal, darating ang araw, nabubuksan din niya ang kanyang puso sa atin. Mahinang nagtanong si Sarah, "Gaano po katagal?" "Hindi ko rin alam." Tapat na sagot ni Lolo Mateo. Para sa mga elepante noon, wala na silang panahon. Ngunit si Jumbo, may pag-asa pa. Mula kinabukasan, Agosto 28, nagsimula ang tunay na misyon ni Lolo Mateo. Tuwing alas 6 ng umaga, habang madilim pa, darating si Lolo Mateo sa zoo. Bago pa man ang iba, maghuhugas siya ng kamay, maglilinis, aayusin ang kanyang damit, at saka pupunta sa harap ng kulungan ni Jumbo. "Magandang umaga, Jumbo. Pasensya ka na ulit sa abala ngayon." Magalang nababatiin ni Lolo Mateo si Jumbo tuwing umaga. Mula sa sulok, patuloy na titingnan ni Jumbo si Lolo Mateo nang may pag-iingat, ngunit hindi ito pinansin ni Lolo Mateo at uupo sa harap ng kulungan. At ang sumunod ay isang 4 na oras na katahimikan. Hindi gumagalaw si Lolo Mateo, tahimik lamang na nakatingin kay Jumbo. Maliban sa paminsan-minsang pagkurap, hindi siya gumagalaw na parang isang estatwa. Ang eksenang iyon ay mahirap unawain para sa mga empleyado ng zoo. "Ano kayang ginagawa niya?" tanong ni Tom, isang bagong tagapag-alaga. "Anong mangyayari kung uupo lang siya diyan?" Umiling din si Jim, isang veteranong tagapag-alaga. Kung may oras siyang gawin iyan, mas mabuti pang sumubok ng mas praktikal na paraan ng paggamot. Hindi rin maitago ni Sarah ang kanyang pagkalito, lalo na si Dr. Reyes. Lalong tumitindi ang kanyang inis sa bawat araw. "Sayang lang sa oras!" sigaw niya. "Dapat tayong gumamit ng mga siyentipikong pamamaraan, behavioral therapy, gamot, pagpapabuti ng kapaligiran. Ang daming dapat gawin. Walang mangyayari kung hahayaan lang natin ang isang matandang mag-meditate diyan." Ako mismo ay kailangang aminin na nakaramdam ako ng pag-aalala. Wala pang 4 na buwan ang natitira bago ang deadline sa Disyembre 21. Sa ganitong takbo, makakabawi pa kaya si Jumbo? Ngunit dahil ako mismo ang nagtiwala at nag-imbita kay Lolo Mateo, hindi ako maaaring sumuko sa kalagitnaan. Ganoon din ang nangyari sa ikalawang araw. Dumating si Lolo Mateo ng 6:00 ng umaga, bumati, at umupo ng tahimik sa loob ng 4 na oras. Sa mga empleyado, lalong lumakas ang mga batikos sa pamamaraan ni Lolo Mateo. Sa umaga ng ikatlong araw, nagpasya akong direktang tanungin si Lolo Mateo. "Lolo Mateo, may pagbabago po ba kay Jumbo?" Ngumiti si Lolo Mateo ng mahinahon at sumagot, "Oo naman, may maliliit na pagbabago, ngunit tiyak na mayroon. Kahapon, iba na ang galaw ng tainga ni Jumbo." Hindi ko napansin ang pagbabagong iyon. Ngunit nang makita ko ang tiwala sa mukha ni Lolo Mateo, nagpasya akong maghintay pa ng kaunti. Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon,
Nagsimulang bumulong si Lolo Mateo sa kanyang sarili. Ang ganda ng panahon ngayon, ano? Jumbo, siguro maganda rin ang pakiramdam mo. Ang kanyang boses ay napakanatural, na parang nakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Nagtawanan ang mga empleyado dahil sa wakas ay nagsimula ng kausapin ng matanda ang elepante. Ngunit naramdaman kong may magbabago. Sa ika-4 na araw, mas madalas nang nagsasalita si Lolo Mateo sa kanyang sarili. Sa Pilipinas ngayon, siguro ay nagsisimula ng mamunga ang mga palay. Sa Aprika, sa iyong bayan. Anong panahon kaya ngayon? Ang ganda ng iyong mga mata. Matalino at mabait. Medyo maulap ngayon pero sumisilip din ang araw. Ang init sa pakiramdam. Nasa sulok pa rin si Jumbo, ngunit paminsan-minsan ay nagsisimula ng sumulyap kay Lolo Mateo. At sa ika-5 araw, isang malaking pagbabago ang nangyari. Pagkatapos bumati sa umaga at umupo gaya ng dati, lumabas si Jumbo mula sa sulok at lumapit sa harap. Bagamat may 2 metrong distansya pa rin mula sa rehas, ito ay isang makasaysayang pagbabago para kay Jumbo. Ang elepanteng matagal nang umiiwas sa tao. Tingnan ninyo! Tuwang-tuwang sabi ni Sarah. Lumabas si Jumbo! Habang ang ibang empleyado ay tumakbo upang manood, may kinuha si Lolo Mateo mula sa kanyang lumang bag na tela. Ito ay mga piraso ng pinatuyong saging na siya mismo ang gumawa at dinala mula sa Pilipinas. Jumbo! Ito ay dala ko mula sa Pilipinas. Kung hindi mo mamasamain, subukan mong tikman. Dahan-dahang inilagay ni Lolo Mateo ang piraso ng pinatuyong saging sa rehas. Sa una, maingat na tumingin si Jumbo, ngunit dahan-dahan siyang lumapit. Maingat niyang inilabas ang kanyang nguso upang amuyin ang saging. Lahat ng empleyado ay napigil ang hininga sa panonood, at sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Ginamit ni Jumbo ang kanyang nguso upang kunin ang piraso ng pinatuyong saging at isinubo ito. Hindi ka panipaniwala! Sigaw ni Tom. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, tumanggap siya ng pagkain mula sa kamay ng tao. Natulala rin si Jim. Si Sarah naman ay napaluha. At nagtagumpay. Talagang gumana. Maging si Dr. Reyes ay hindi makapagsalita. Siya, na laging bumabatikos na iyon, ay isang pamamaraang walang siyentipikong basehan, ngunit ang resulta ay nasa harap na ng kanyang mga mata. Kalmadong ngumiti si Lolo Mateo. Simula pa lamang ito. Ngunit ito ay isang senyales na nagsisimula ng magbukas ng puso si Jumbo. Ang pagbuo ng tiwala ay nangangailangan ng panahon. Ngunit ang puso ay tiyak na makakarating sa kapwa-puso. Mula sa araw na iyon, nagbago ang tingin ng mga empleyado kay Lolo Mateo. Ang mga dating nagdududa, nang masaksihan mismo ang resulta, ay kinailangang tanggapin ang pamamaraan ni Lolo Mateo. Ang pagbabago ni Jumbo ay lalong naging malinaw. Sa tuwing darating si Lolo Mateo para umupo, kusa nang lalabas si Jumbo. At sa ika-8 araw, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Sa staff meeting sa umaga, iminungkahi ni Lolo Mateo. Sa tingin ko, oras na para pumasok ako sa loob ng kulungan. Ito na marahil ang tamang pagkakataon upang paikliin ang distansya kay Jumbo. Natahimik ang buong silid. Isang 69 taong gulang na matanda ang papasok sa lugar kung saan malubhang nasugatan si Mike. 3 buwan na ang nakalipas. Mariin akong tumututol, agad na sabi ni Dr. Reyes. Paano kung may masamang mangyari? Si Jumbo ay may bigat na 4.2 tonelada. Isang hampas lang ay maaaring ikamatay ng isang tao. Hindi rin naitago ni Sarah ang kanyang pag-aalala. Lolo Mateo, totoo pong nagbago na si Jumbo, pero hindi pa po 100% na ligtas. Baka po pwedeng maghintay pa tayo ng kaunti. Ngunit umiling si Lolo Mateo nang may kahinahunan. Nakarating na tayo sa puntong ito. Hindi na tayo maaaring umatras. Sinimulan na akong tanggapin ni Jumbo. Ngayon, ang tamang panahon. Bilang direktor, ako ang dapat gumawa ng huling desisyon. Tiyak na may panganib. Ngunit nagpa siya akong magtiwala sa hatol ni Lolo Mateo. Sige po. Ngunit ipapatupad natin ang pinakamataas na antas ng kaligtasan. Kinabukasan, lahat ng empleyado ng zoo ay nagtipon sa paligid ng kulungan ni Jumbo.
Ang mga security personnel ay nakahanda na may mga tranquilizer gun upang harapin ang anumang emergency. Ang veterinaryong si Dr. Miller ay naroon din kasama ang kanyang first aid kit. Handa na po ba kayo? Tanong ko upang kumpirmahin sa huling pagkakataon. Ngunit si Lolo Mateo, nang makita ang mga armas ng security personnel, ay kalmadong itinaas ang kanyang kamay upang pigilan sila. Pakiusap, huwag kayong magdala ng armas. Matatakot si Jumbo, mabilis maramdaman ng mga hayop ang galit ng tao. Kung malaman niyang may nakatutok sa kanyang armas, ang tiwalang pinaghirapan nating buuin ay guguho lahat. Ngunit paano kung may mangyari? Nag-aalalang sabi ni Dr. Miller. Walang mangyayari? Sagot ni Lolo Mateo nang may tiwala sa sarili. Tinanggap na ako ni Jumbo. Magtiwala kayo sa akin. Gumawa ako ng isang mahirap na desisyon. Ibaba ang mga tranquilizer gun. Ngunit maging handa sa anumang mangyayari. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kulungan. Dumanga yung alang-dahang. Dumanga na yung alang-dahang. Huminga ng malalim si Lolo Mateo at maingat na pumasok. Bawat hakbang, mula sa sulok, pinanood ni Jumbo si Lolo Mateo. Sa gitna ng tensyonadong kapaligiran, nagsalita si Lolo Mateo ng mahinahon. Magandang umaga. Jumbo, ngayon, papasok muna ako sa iyong tahanan, ha? Medyo nanigas si Jumbo, ngunit hindi tumakbo. Dahan-dahang lumapit si Lolo Mateo. 2 metro, 1 metro, at sa wakas ay nasa abot kamay na niya. Napakakisig ng iyong pangangatawan, sabi ni Lolo Mateo sa malumanay na tinig habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay. Ang mga kalamnang ito, ang magandang nangusong ito, tunay ngang isang napakagandang elepante. Dumampi ang kamay ni Lolo Mateo sa dulo ng nguso ni Jumbo. Nanigas sandali si Jumbo, ngunit hindi niya sinaktan si Lolo Mateo. Dahan-dahang hinaplos ni Lolo Mateo ang mukha, leeg, at balikat ni Jumbo. Oo, ang noong ito ay simbolo ng karunungan. Napakatalino ng iyong mga mata. Ang hugis ng mga taingang ito ay napakaganda rin. Siguradong gusto mong damhin ang mga ihip ng hangin. Ang mga paang ito ay napakalakas. Siguradong nakatakbo ka na ng malaya sa malalawak na damuhan. Habang pinupuri ang bawat bahagi ng katawan, marahan siyang hinahaplos ni Lolo Mateo. Ang kanyang kilos ay puno ng pagmamahal, na parang tinatrato ang isang mahalagang miyembro ng pamilya. Lahat ng empleyado ay napigil ang hininga sa panonood. Ang elepanteng hindi malapitan ng sinuman sa loob ng 3 buwan ay tinatanggap ang haplos ng isang matanda. At sa umaga ng 10 araw, dumating ang mapagpasyang sandali nang pumasok si Lolo Mateo sa kulungan gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, si Jumbo mismo ang kusang lumapit kay Lolo Mateo. Inilabas niya ang kanyang nguso at hinawakan ang kamay ni Lolo. Jumbo, nanginginig ang boses ni Lolo Mateo sa sobrang tuwa. Dahan-dahang hinaplos ni Jumbo ang palad ni Lolo Mateo gamit ang kanyang nguso. At pagkatapos ay tumalikod na tila nagsasabing, "Haplusin mo ang likod ko." Inilagay ni Lolo Mateo ang kanyang kamay sa likod ni Jumbo. Sa isang liksi na hindi ka panipaniwala para sa isang 69 na taong gulang, umakyat siya sa likod ng higanteng elepante. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng tuwa mula sa labas. "Hindi ka panipaniwala!" Napaiyak si Sarah. Ganap na niyang binuksan ang kanyang puso. Lubos nang nagtiwala si Jumbo sa tao. Iyon ay isang imaheng hindi mailarawan 3 buwan na ang nakalipas. Napaluha rin si Tom. Ito ay tunay na isang himala. Bulong ni Jim. Maging si Dr. Reyes ay natulala. Ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Walang datos, walang teorya, ngunit nangyari ang resulta. Dahan-dahang hinaplos ni Lolo Mateo ang likod ni Jumbo at sinabi, "Jumbo, dati ka ng isang napakagandang elepante. Wala akong ginawa. Pinakinggan ko lang ang tinig ng iyong puso. Nangyari ang himala dahil tinanggap mong magtiwala muli sa tao." Mula sa araw na iyon, unti-unti ring nagbago ang pakikitungo ni Jumbo sa ibang mga empleyado. Bagamat hindi pa ganap, halatang nawala na ang puot. Nang lumapit si Sarah sa kulungan,
Hindi na nagbanta si Jumbo tulad ng dati. Dahil po ito kay Lolo Mateo. Hindi po ba? Pasasalamat, nasabi ni Sarah. Natututo si Jumbo na magtiwala muli sa tao sa pamamagitan ninyo. Bilang direktor, halos hindi ako makapaniwala sa pagbabagong naganap sa loob ng 10 araw. Isang problemang hindi malutas ng pinakaabanteng siyentipikong teknolohiya ay pinagaling ng pagmamahal at pasensya ng isang matanda. Lolo Mateo, paano ninyo po ito nagawa? Direktang tanong ko. Mapagkumbabang ngumiti si Lolo Mateo. Wala akong ginawang espesyal. Tinrato ko lang si Jumbo bilang isang mahalagang nilalang. Ang mga hayop at tao ay pareho lang. Kung mayroon tayong pagmamahal at respeto sa isa't isa, tiyak na magkakakonekta ang ating mga puso. Sa wakas, dumating ang Setyembre 1, ang araw na ganap na bumalik si Jumbo. Ang kulungan na mahigit 3 buwang isinara ay muling binuksan sa publiko. Pagbukas pa lang, dumagsa na ang napakaraming tao upang makitang muli si Jumbo. Nagbalik na si Jumbo! Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga bata sa buong zoo. Nang makita si Jumbo na may maamong mukha tulad ng dati, pumalakpak ng malakas ang mga bisita, partikular na nakakaantig ang muling pagkikita ni Jumbo sa mga batang bumisita sa kanya 3 buwan na ang nakalipas. Isang 7 taong gulang na batang babae na nagngangalang Emery ang kumaway habang umiiyak. Jumbo, nakita na ulit kita. Namiss kita. Tinugunan din ni Jumbo ang tawag ng mga bata sa pamamagitan ng malumanay na pagwagayway ng kanyang nguso. Pinanood ni Lolo Mateo ang eksenang iyon nang may walang katapusang kasiyahan. Dahil sa tagumpay na ito, buong pusong nagmungkahi si Sarah kay Lolo Mateo. Lolo Mateo, pakiusap po. Ituro ninyo sa akin ang inyong pamamaraan. Pakiusap po. Tanggapin ninyo ako bilang inyong mag-aaral. Dati, umaasa lamang ako sa mga siyentipikong pamamaraan, ngunit ngayon ay napagtanto kong hindi iyon sapat. Mabait na ngumiti si Lolo Mateo. Sarah, hindi iyan isang teknik, iyan ay paggalang sa mga hayop, pagtrato sa kanila, bilang isang mahalagang nilalang. Iyon lang iyon. Mahalaga rin ang datos at teorya. Ngunit mas mahalaga ang pakikipag-usap gamit ang puso. Ngunit paano ko po mauunawaan ang puso ng mga hayop tulad ninyo? Taimtim na tanong ni Sarah. Araw-araw, batiin mo ang bawat hayop at subukang ilagay ang iyong sarili sa kanilang kalagayan. Kamusta ka ngayon? Mayroon ka bang dinaramdam? Kung maglalaan tayo ng panahon upang obserbahan at bigyan sila ng pagmamahal, tiyak na tutugon ang mga hayop. Ang pinakanagbago ng husto ay si Dr. Reyes. Siya na tumutol sa pamamaraan ni Lolo Mateo mula simula hanggang wakas. Nang masaksihan ang ganap na pagbabalik ni Jumbo, nagbago ng 180 degrees ang kanyang pananaw. Noong Setyembre 10, yumuko si Dr. Reyes sa harap ni Lolo Mateo. Lolo Mateo, nagkamali po ako. Palagi kong binatikos ang inyong pamamaraan bilang hindi siyentipiko, ngunit ang resulta ay napakalinaw. Ang problemang hindi malutas ng aking kaalaman at teorya, ginamot ninyo sa pamamagitan ng pagmamahal at pasensya. Taos-puso po akong humihingi ng tawad. Mapagkumbabang sumagot si Lolo Mateo. Dr. Reyes, mahalaga rin ang mga siyentipikong pamamaraan. Ang aking paraan ay hindi laging tama. Sa tingin ko, kapag ang siyensya at ang pakikipag-usap gamit ang puso ay nagsama, doon natin makukuha ang tunay na solusyon. Noong Setyembre 15, ginawaran ng American Zoo Association si Lolo Mateo ng isang honorary commendation. Sa isang seremonya na dinaluhan ng mga tagapamahala ng zoo mula sa buong bansa, sinabi ng Pangulo ng asosasyon, si Mr. Robert Smith. Ang nagawa ni Lolo Mateo ay hindi lamang pagliligtas kay Jumbo, kundi pagbibigay sa ating lahat ng isang bagong pananaw sa pakikitungo sa mga hayop. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyo sa pagliligtas ng isang mahalagang buhay gamit ang tunay na diwang Pilipino sa pag-aalaga ng hayop. Si Lolo Mateo, nang tanggapin ang parangal, ay nanatiling mapagkumbaba gaya ng dati. Wala po akong ginawang espesyal.
Tinrato ko lang ang hayop bilang isang mahalagang nilalang. Iyon ang puso ng pag-aalaga ng hayop ng mga Pilipino na hindi kailanman nagbago. Noong Setyembre 20, bumalik si Lolo Mateo sa Pilipinas. Sa airport, maraming empleyado ng zoo ang naghatid sa kanya. Ipinangako ni Sara kay Lolo Mateo ang kanyang huling pangako. Ang natutunan ko po sa inyo, Lolo, ay tiyak kong ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Pangangalagaan ko ang diwang Pilipinong ito dito sa Amerika. Pagkabalik ni Lolo Mateo, ang kanyang impluensya ay kumalat sa mga zoo sa buong Amerika. Mahigit 50 zoo sa buong bansa. Nang marinig ang kwento ng tagumpay sa Bronx Zoo, ay nagsimulang gamitin ang estilong Pilipino sa pag-aalaga ng hayop, pagbati sa mga hayop, tahimik na pagmamasid, mga haplos na puno ng pagmamahal. Ang mga pamamaraang ito ay isinagawa sa maraming lugar. Sa kasalukuyan, ang mga aral ni Lolo Mateo ay patuloy na isinasabuhay sa mga zoo sa buong mundo. Itinuro sa atin ni Lolo Mateo na gaano man kaunlad ang siyensya, may mga problemang hindi kayang lutasin ng siyensya lamang. Ang pakikipag-usap gamit ang puso sa mga hayop, ang paggalang at pagmamahal sa kapwa, iyon ang lumilikha ng tunay na solusyon. Ang pangyayaring ito ay isang makasaysayang sandali para ipakita sa mundo ang kagandahan ng kulturang Pilipino sa paggalang sa lahat ng may buhay. Isang problemang hindi malutas ng pinakaabanteng siyentipikong teknolohiya. Ang pilosopiyang ipinakita ni Lolo Mateo, ang pakikipagsamahan, hindi pagkontrol, ay hindi lamang isang mahalagang aral sa ugnayan ng tao at hayop, kundi isang aral din para sa ugnayan ng tao sa kapwa-tao. Ano ang masasabi ninyo sa kuwentong ito? Marahil, ang pagsasama ng teknolohiya ng siyensya at komunikasyon, gamit ang puso ang landas na dapat nating tahakin.